Okay, babae siya. Nilabas siya dito. Hindi natin makita yung injury niya. Okay, meron tayo dito sa tabi natin ay nakakulay blue naman na t-shirt. Okay, tingnan natin kung buhay pa ito. Well, hindi natin alam kung wala ng buhay ito, Mel. Naka-short siya at wala nang saplot sa paa. Ito ay inilabas mula doon sa may harapang pintuan. Yung isa naman ay inilabas dito sa may likuran. Ito ay isa pang nilalabas ngayon. Naka-kulay blue, dark blue na t-shirt. Wala na rin itong buhay, Mel. Pangatlo na itong nilabas na wala ng buhay. Pang-apat yung nakahandusi kanina sa may harapang pintuan. Wala na rin itong buhay. So, lumalabas, dalawa pa lang so far. Yung buhay, yung isa ay walang galos, walang sugat. Yung isa naman ay medyo may tama ng konti. At ngayon, ito isa-isa na nila may lalabas. Okay, nagkakagulo yung mga pulis na sa loob. Sana indikasyon ito na meron pang humihinga o meron pang buhay. Pero sa ngayon, ay retrieval operation na lang itong kanilang sinasagawa. Mel. So saan, Rafi, binababa ang mga nakukuha nilang mga katawan doon mula sa bus? Come again, Mel? Saan inilalagay yung mga katawan na binababa? Well, inilalagay nila sa mga stretchers papunta doon sa ambulansya, Mel. Hindi natin alam kung saan hospital na rin ito, pero sa pinakamalapit na hospital malamang, doon ay di-declare sa mga ito. Pero sa ngayon ay okay, binabasag pa nila yung salamin para mailabas nila itong mga bangkay wala dito sa labas. Okay, binabasag nila yung salamin. At ang sinasabi ng mga pulis, ipakipatay daw yung makina. Pakipatay daw yung makina ng, okay, nakahandusa ito sa kanyang upuan nila. Ewan ko kung nakikita sa ating video. Pero wala na rin itong buhay sa itong babae, nakaitim na pantalon. At yung kanyang okay, medyo nagkakagulo na. Dahil meron tayong mga katamang industriya ng mga photographer na gusto makalapit mismo sa bus at pinitiraboy sila. Okay, kaya yung sinasabi ko kanina, Mel, ay nilagay sila sa stretcher. Okay, wala na raw bangkay doon sa loob. Ay sinanyas nitong paramedic na nasa loob pa. Okay, wala na. Sabi niya, wala na raw. Nailabas na lahat, Mel, itong mga bangkay. Ang bilang natin mula nang tayo pumasok dito ay 4 nailabas na bangkay. Lahat ay patay na. Yung isa naman, okay, lumalabas ng mga pulis at talagang medyo nakalamukos yung kanilang mukha. Ibig sabihin ay matindi pa yung epekto ng tear gas dito sa loob ng bus. So far, Rafi, ilan ang bilang mo, Rafi? Mel, yung sa bilang lang natin ay 4 pa lang yung nailabas kanina, pero parang marami na nailabas nung hindi pa tayo nakakapasok dito. Susubukan natin lumapit kay Secretary Roberto, pero mukhang busy pa siya. Nandito siya sa ating harapan. Okay. Dalawa pa lang yung sinasabi nilang buhay mula doon sa 16 na mga hostages na na-confirm ba natin yung 16, Rafi? Come again, Mel. Na-confirm ba natin yung 16 na... Well, ay double check pa natin yung figure na yan, Mel, dahil kung kasama itong hostage taker na si Mendoza, ay hindi pa natin masigurado. Kailangan makausap natin yung mismo ground commander dahil kahit mismo yung mga operatives dito ay medyo conflicting yung kanilang mga numbers na ibinibigay sa atin. So ayan, Mel, okay. So ngayon, Mel, naipasok na lahat ng mga ambulansya at dadalhin na doon sa hospital. Samantalang yung isang sugatan kanina ay okay, meron tayong tinitingnan dito, Mel, na merong pinagkakagulan, medyo buhay. Ano naman, ayos. Okay. Okay, wala na rin itong buhay pala. Mel, medyo magulo ang sitwasyon dito, Mel, dahil nagkahalo-halo na yung mga SWAT operatives na nandito pa, mga rescue personnel. At napakarami rin ng mga ambulansya na pantapay dito. Pero alam dito ay wala nang laman. At hihingin natin yung eksaktong bilang, Mel, mula dito sa mga pulis na nandito kanina pa. Okay, kausapin natin. Sir, ilan yung nailabas na bangkay? Okay, hindi pa rin nabibilang, Mel. Dahil 2 pintuan kasi ito, Mel. Meron lumalabas na sa may harapang pintuan at meron naman dito sa emergency exit. Kung kaya hindi pa sila nabilang lahat kung ilan yung total ng mga patay. So ngayon ay pinapa-atras na lahat
dahil isa na itong parte ng crime scene. Ayaw nilang masira kung ano mga ebidensya meron pa rito sa loob. Alamin natin, Mel, kung saan dinala itong bangkay ni Mendoza na isa sa mga unang nailabas kanina dahil siya yung kumbaga na-picturean na sa kanyang suot-suot. Siya yung isa sa mga unang-unang inilabas at hindi natin alam kung ano yung kanyang mga tama sa katawan na Mel. Maraming salamat sa iyo, Rafi. Babalikan kita, ha? Samantala, tagapin po naman po natin ang ulat mula kay Mariz Umali. Mariz? Yes, Mel, narito tayo ngayon sa Ospital ng Maynila at sa mga sandaling ito ay 4 na sugatan na ang dinala rito sa emergency ng ospital. Mel, wala pa tayo, base sa nakita natin talagang duguan itong mga pasyenteng ito, itong mga sugatan na ito at kung saan-saan sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan ang mga tinamo nilang tama. Pero wala pa tayong kapanayam na doktor sa ngayon. Lahat sila abalang-abala sa paglalapat ng lunas dito sa mga pasyenteng dinala sa Ospital ng Maynila. At ang impormasyon nga na ibinigay sa atin, may mga ilang doktor na mula rito sa Ospital ng Maynila ang dinala na rin sa mismong site para makapagbigay na rin ng paunang lunas dun sa mga sugatan at sa mga nabiktima dun sa Quirino Grandstand. Yan muna ang pinaka-saryong balita mula rito. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Nag-ulat po sa atin mula sa Ospital ng Maynila kung saan dinala ang ilan sa mga biktima ng hostage-taking na ating nasaksihan. Samantala, balikan po natin si Mike Enriquez. Mike? Mike? Sa mga oras na ito, mga kapuso, patuloy pong binababa ang mga katawan mula sa bus na yan. Siyempre, katawan po sapagkat hindi natin alam at tayo umaasa na sana nga meron pang mga buhay na maibababa dyan. Balikan po natin si Rafi Tima. Rafi. Okay. Mel, pakinggan natin yung usapan ng Deputy Ambassador at si Secretary Robredo. Okay, nakalis na siya. Sandali na pag-usap itong si Secretary Robredo at the Deputy Ambassador ng Hong Kong dito sa Pilipinas na pumasok siya dito. Ito kinakausap ngayon itong Secretary Robredo ng isang staff ng embassy. Kino-coordinate nila, Mel, kung saan sila diretso para sa investigation at para sa coordination kung paano gagawin kasi yung mga bangkay at yung mga sugatan ay kailangan nilang pag-isahin yung bilang. Kasi subukan natin kapanamin itong Secretary Robredo. Okay.